As you know, Lara and I were due to be married next month. Nalulungkot akong ibalita na hindi na matutuloy ang kasal naming dalawa ni Lara. Ano? Gulat na saad ang dalaga sa gilid niya na hindi malang binalingan ni Andre. Lahat halos ng tao sa press conference na iyon ay napaangal. Ang ilan sa kanila ay animong nabigla at ang iba naman ay animong dismayado. What the fuck are you talking about, Andre? Sigaw ng daddy niya na umugong sa kabuan ng conference room. Are you out of your fucking mind? Buong buhay ko wala akong ginawa kung hindi ang sumunod sa'yo. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang paboran ka sa lahat ng gusto mo, ang maging tuta mo. Ngayon, hayaan mo naman akong piliin kung ano talagang gusto ko. At ang gusto ko, hindi matuloy ang kasal naming dalawa ni Lara. Hindi ko itutuloy ang arrangement dahil may mahal na akong iba. At magiging isa na akong ganap na ama. Pag-amin ni Andre bago siya yumuko at umalis sa lugar na iyon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang sabi nila, kapag mahal mo raw ang isang tao, isasakripisyo mo raw ang lahat ng kaya mong isakripisyo, alang-alang sa ikabubuti nila. Yung tipong handa at gagawin mo ang lahat ng kaya mong gawin para sa ikakasaya nila, kahit na maging kapalit pa nito ang sarili mong kapakanan at kaligayahan. Yung para bang isasakripisyo mo ang sarili mo para lang mapabuti sila. Handa mong isakripisyo yung mga bagay na mahal mo para lang sa kagustuhan nila. Oras mo, pera mo, buhay mo, lahat. Kapag mahal mo isang tao, handa kang gawin ang lahat para lang sa kabubuti nila, para sa pamilya, para sa magulang, para lang sa kanila. Ang tanong, hanggang saan naabot ang sakripisyo mo para lang sa ikagiginhawa ng buhay nila? Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Becky nang matapos siya sa pagbabalat ng mansanas. May kalahating oras na siyang nagbabalat ng prutas, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natatapos. Marami kasing gumugulo sa utak niya ngayon. At isa na roon ang problemang kinakaharap niya tungkol sa ina at sa kalagayan nito ngayon. Malalim na naman ang iniisip mo. Saad ng nanay ni Becky na nakakuha sa atensyon ng malungkot na dalaga. Isang malungkot na ngiti ang iginantik sa kanya ng nanay niya bago nanghihinang kinuha mula sa kamay niya ang platito na naglalaman ng prutas na binalatan niya. Kanina ko pa nakikitang wala ka sa sarili. Ayos ka lang ba? Tungkol pa rin ba yan sa paghahanap mo ng trabaho? Namumroblema ako sa pambayad sa hospital, ma. Pag-amin ni Becky, dahilan upang malungkot na nagbaba ng tingin ang nanay niya. May 2 linggo na tayo sa hospital na to. Ubos na rin ang ipon natin. Hanggang ngayon wala pa rin akong nahanap na magandang trabaho kaya hindi ko na alam kung saan tayo kukuha ng pambayad ngayon. Kung hindi lang talaga nakulong ang daddy mo at kung may mga natira lang sa ari-arian natin noon, edi sana madali na lang ang lahat ng iyan ngayon, Becky. Saad ng nanay niya bago ito nag-angat ng tingin sa kanya at ngumiti. Hayaan mo, anak. Okay lang yan. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa kakaisip sa mga bagay na iyan. Maghagawa natin ng solusyon ng lahat ng iyan. Okay? Saad pa nito bago nito binigyan ng prutas ang anak na nanghihina namang tinanggap ni Becky. Lumaki sa isang mayamang pamilya si Becky. Dating malalaki ang negosyo ng mga magulang niya at talaga nga namang lumaki siya sa karangyaan nung una pa lang. Nagbago lang ang ihip ng lahat nang sadaling malugmok sa sugal ang daddy niya nang magsimulang bumagsak ang negosyo ng pamilya nila. Isama pa na nakulong ang daddy niya sa kabi-kabilang utang nang dahil sa sugal. Kaya naman halos lahat ng ipon at ari-arian ng nanay niya ay naibenta na rin para lang makabayad sa utang na iniwan ng daddy niya bago pa man ito tuluyang makulong. Ngayong wala siyang ibang kinakapitan at ibang malalapitan upang mahinga ng tulong. Kinakailangan niyang maghanap ng trabaho ngayon at kumayod at nang sa ganun ay makatulong sa nanay niya. Mahirap ang buhay para sa kanya simula nang mawala sa pamilya niya ang lahat. At mas lalo lang itong humirap nang magkaroon ng sakit ang nanay niya at kinakailangan itong sumailalim agad sa operasyon.
sa lalong madaling panahon. Ngayong wala sa kanila ang lahat, idagdag pa na wala pa rin siyang makuhang trabaho hanggang ngayon. Saan siya hagilap ng pera para sa operasyon ng nanay niya? Wala ka pang experience sa kahit anong trabaho, Miss Famularcano. Sad ang matandang lalaki na nakaupo sa mesa habang abala sa pagtitig sa mga papel na ibinigay ni Becky magmula pa kanina. Ni hindi ka rin tapos sa pag-aaral. Wala ka rin nilagay na character references mo. Wala ka rin matinong background dito sa mga papel mo. Dagdag pa ng lalaki na animong marinpang sinusuri ang dokumentong ibinigay niya magmula pa kanina. Mahigit kalating oras na siyang nakakulong sa opisina nito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya malaman kung tanggap na nga ba siya sa trabaho o panibagong hanap na naman pagkatapos nito. Walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang unti-unting makaramdam ng panlalambot habang pinapakinggan ang sinasabi ng lalaking kaharap. Kanina pa siya naghahanap ng matinong trabaho. Sakto naman na nabalitaan niya mula sa isang kakilala na nangangailangan ng janitress sa malaking kumpanyang pinapasukan nito. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na pumunta rito upang magbaka sakali. Lahat ng pag-asa at pagbabaka sakali niya kanina ay unti-unting napawi nang makaharap ang lalaking nasa harapan. Sa tono pa lang ng boses nito ay natitiyak niya na hindi niya makukuha ang trabahong inaasam. Hindi ko rin alam kung kakayanin mo ang trabaho rito. Dagdag pa ng lalaki na animong may pagdadalawang isip pa nang bumaling ito sa kanya. Mukha kang anak mayaman, base sa mukha at kilos mong pino. Mukhang hindi ka nararapat para sa posisyong inaplayan mo. Kaya ko pong lahat gawin, sir. Marunong naman po ako at saka hindi naman pa ako ganun kagalingan sa paglilinis. Pag-uusayan ko naman po. Saan ni Becky bago unti-unting napawi ang ngiti niya. Pero kung hindi po talaga pasado lahat ng papel ko, okay lang din naman po. Kailangan ko lang po kasi talaga ng trabaho ngayon. May 2 linggo po kasi kami sa hospital ng nanay ko, sir. At kailangan ko rin po ng pera para sa nalalapit niyang operasyon. Kung hindi po talaga ako pasado para sa trabaho, gagalingan ko po iyon. Maghanap na lang po ako ng ibang trabaho na pwede kong pasahan ng papel. Isang buntong hiningang pinakawalan ng lalaki. Baka sa mukha nito ang pagdadalawang isip sa pagtanggap kay Becky. Nang sandaling tumayo si Becky mula sa kinaupuan niya, isang marahang buntong hininga pa ang pinakawalan ng lalaki bago ito tumango sa mga sinabi niya. Sige, anito na nakapaghinto kay Becky. Sa totoo lang, Becky, okay lang sa akin. Wala kang problema. Kung akong tatanungin, mabibigay ko naman sa'yo itong trabahong inaplayan mo. Ang akin lang kasi, iba ako sa magiging boss natin. Gusto nun hindi ka lang talaga marunong. Dapat magaling ka sa lahat. Saan ni lalaki bago ito bumaling sa kanya ng seryoso. Perfectionist si Mr. Salcedo, Becky. Sa oras na mapunakan niya sa lahat ng mali mo, siya na mismong kusang magtatanggal sa iyo sa trabaho mo. Hindi pa ako magpapakita sa kanya kung ganun. Mabilis na saan ni Becky, dahilan upang unti-unting umangat ang kilay ng matandang kausap niya na kuryoso sa sinabi niya. Nang mapagtanto ni Becky na hindi angkop ang sinabi niya sa usapan nila, tsaka lang siya napatikim at umayos sa pagkakatayo. Ang ibig ko pong sabihin, hindi pa ako magpapakita sa kanya ng kung anong negatibo para magbagong isip niya sa pagtanggap niyo sa akin. Pangako, sir, gagalingan ko po. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon para sa nanay ko. Pag-uusahin ko po yung trabahong ibibigay niyo sa akin. Promise po. Aniya pa. Kitang-kitang bigla ang pagningning ng mata ni Becky. Sa napag-usapan nila, kaya naman ng sandaling utusan siya ng matandang lalaki na bumaba sa ground floor upang hanapin ang espesipikong tao na magtuturo sa kanya ng lahat. Hindi niya napigilan ng matuwa at tatalong-talong naglakad paalis sa lugar na iyon dahil sa labis na tuwa. Nang matapos siya sa lahat ng mainutos nito sa kanya, nakangiti na siyang naglalakad pababa ng lobby. Dahil sa labis na kagalakan ng nangyari ay hindi napansin ni Becky ang lalaking kasalubong niya sa paglalakad. Kaya naman nang bumaga siya rito at nang matapunan nito ng kape sa dibdib ay halos manlamig siya sa kinatatayuan. Shit! Singhal ng lalaki dahil sa sobrang init ng kapeng bumuo sa dibdib niya. Iritadong bumaling ito kay Becky na ngayon ay
Walang ibang nagawa kung hindi ang yumuko at mangilay-ngilay sa nangyari. Ano bang ginagawa mo? At bakit talon ka ng talon dito? Dito ka ba nagtatrabaho? Parang hindi ka professional sa kilos mo ah. Wala ka bang pinag-aralan? Pasensya na po, sir. Nahihiyang saan ni Becky kasabay ng pagyuko. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawang lalaki kung hindi ang suminghal at umismid sa kanya bago ito tuluyang naglakad palayo. Maraming nakakita sa nangyari. May ilan sa mga empleyado ang nagulat sa nangyari. Kaya naman, hindi na nagtaka pa si Becky nang makita niyang gulat sa mga mata ng mga ito. Base sa mga reaksyon nila, mukhang malaking tao pa yatang nakabangga niya. Kaya naman, isa rin yun sa mga bagay na pinapanalangin ni Becky hanggang sa makauwi siya sa bahay. At nang sandaling bisitahin niya ang nanay niya sa hospital para ibalita ang nangyari sa kanya sa maghapong araw ring iyon. Talaga? Bungad agad ng nanay niya nang marinig ang balita ni Becky na may trabaho na ito. Maganda iyan anak, pagbubutihin mo ang trabaho mo ha. Nakangiting tumango si Becky sa nanay niya at hindi na muling nagsalita. Ayaw niya kasing iparating sa nanay niya kung ano talagang trabaho nakuha niya dahil natatakot din si Becky na magalit at makaramdam ito ng dismaya sa trabaho nakuha niya. Kahit hindi pa siya nakakapagkolehiyo, kahit napapaano ay maganda naman ang eskwelahan kung saan siya nagtapos ng sekundarya, kaya naman alam niya at natitiyak niya na malaki ang kumpiyansa ng nanay niya na magandang trabaho nakuha niya, lalo na't iyon ang madalas niyang banggitin dito noong nagsimula siyang maghanap nung una pa lang. Ayaw niya namang makaramdam ng dismaya ang nanay niya dahil una sa lahat, bawal ito para sa kalusugan ng nanay niya. Kaya naman kahit anong mangyari, kahit na ayaw niyang magsinungaling, gagawin niyang bagay na iyon para sa kabubuti ng pakiramdam ng nanay niya. Bago ka lang ba? Tanong ng janitress na nakakita kay Becky sa gilid. Ngayon ang unang araw ni Becky sa trabaho. Wala pa man ay ramdam niya na ang pagod mula sa ilang minutong paglampaso ng sahig. Tagagtak na rin ang pawis sa uniforme niya, habang ang mop naman na hawak niya ay kanina pang nakababad sa bucket na dala niya. Wala pang isang oras na magsimula siya sa paglilinis ay hinahapon na siya, kaya naman nang marinig niya ang boses na iyon, kahit na nanghihina ay mabilis siyang napatuwid sa pagkakatayo upang bumaling sa nagtanong. Mahirap na at baka masumbong siya sa boss nila kapag nagkataon. Bago ka lang ba rito? Muling tanong ng babaeng tulad niya ay nakasuot din ng uniforme pang janitress. Kanina pa kitang napapansin na parang wala ka sa sarili mo. Okay ka lang ba? Oo. Ani Becky bago bahagyang natawa na ikinakunot naman ng noon ng janitress na iyon. Medyo nahilo lang siguro ako sa init. Hindi ka lang siguro sanay sa trabaho mo. Saan ng babae bago ito ngumiti? Umaya sa pagkakatayo sa harap niya at agad na naglahad ng kamay sa harapan ni Becky. Ako nga pala si Denise. May isang buwan na ako rito. Nagtataka lang ako kasi parang ngayon lang kita nakita. Kaya natanong ko kung bago ka lang ba. Bago ka nga lang ba? Becky. Pakilala ni Becky kay Denise nang tanggapin niyang kamay nito. Oo. First day ko ngayon kaya medyo nag-adjust pa ako sa working environment ko rito. First time ka ba rito o first time work mo talaga ito? Tanong ni Denise bago ito mahinhin na natawa. Kasi base sa kilos mo, sa paghawak mo sa map, sa lahat, parang bagong-bago pa sa'yo ang lahat. First work mo to ano? Muling tanong ni Denise bago siya nangiti kay Becky nang mapansin niyang pamumula ng mukha nito sa sinabi niya. Huwag kang mag-alala, normal lang yan. Ganyan din naman ako nung una ko rito. Kahit sa ang trabaho naman, kung di mo gamay ang trabaho at lugar, mahirapan ka talaga sa pag-a-adjust. Okay lang iyan, Becky. Tulad nga ng sinabi mo, first time mo. Walang masama sa first time. Wala namang trabahong madali, di ba? Bahagya pa silang nagkangitian ni Denise bago narinig ang marahang tikim ng kung sino sa gilid nilang dalawa. Familiar kay Denise ang boses na iyon, kaya naman kahit hindi siya bumaling sa tumikhim, automatiko siyang napaatras nang may gulat sa mukha niya. Si Becky naman ay kunot noong lumingon sa tumikhim. At nang sandaling mag-cruise ang mata nilang dalawa ng lalaking nabuhusan niya ng kape kahapon, mabilis siyang humakbang paatras tulad ni Denise nang may gulat sa kanyang mga mata, lalo na nang
Magkatinginan silang dalawa. Nagtatrabaho ba kayo? O nagsasayang lang kayo ng oras? Singhal ng lalaki dahilan upang magkasabay silang nagbaba ng tingin ni Denise. Isang singhal pang pinakawala ng lalaki bago sila nito binigyan ng isang matalim na titig bago bubulong-bulong na umalis sa harapan nilang dalawa. Nang makalayo ang lalaki sa direksyon ni Lai, siya namang pagtao ni Denise sa gilid ni Becky dahilan upang bumaling ang tingin sa kanyang dalaga. Buti na lang talaga at hindi ganun kasamang mood ni Mr. Salcedo ngayong araw. Kasi kung wala talaga sa mood iyan, baka kanina niya pa tayo sinigawan at tinanggal sa trabaho natin. Natatawa ngunit iiling-iling na saan ni Denise bago niya binalingan si Becky na animong kuryoso na rin sa katauhan ng misteryosong lalaki. Ay, oo nga pala. Bago ka nga pala rito, no? Bumaling si Denise sa direksyon kung saan naglakad pala yung lalaki bago nakangiting lumingon kay Becky. Siyang lalaking iyon ang boss natin. Siya si Mr. Salcedo. Gwapo, no? Gwapo? Tanong ni Becky na bahagyang tinawanan ni Denise. Hindi rin may pagkakailan ni Becky na may angkingang kagapuhan si Mr. Salcedo. Tila ba nasa perpektong hugis ang mukha nito? Matangos ang ilong, mapupulang labi, mahabang pilik mata, maamong mukha. Nasa kanya na nga yata ang lahat. Ngunit sa kabila ng maganda nitong mukha, mukhang ibang-iba ang ugali nito sa personal. At iyon ang ideyang pumapasok sa isip ni Becky bago pa man pitikin ni Denise ang daliri niya sa harap ni Becky upang makuha lang ang atensyon nito. May problema ba, Becky? Kanina ka pa wala sa wisyo ah. Tanong ni Denise bago ito umayos sa pagkakaupo sa harapan ni Becky. May 2 linggo na si Becky sa trabaho niya bilang janitress sa malaking kumpanyang iyon. At may 2 linggo niya na ring tinitis ang trabaho niya kahit may mga pagkakataong nahirapan na rin siya. Gusto niya rin namang sumuko ay hindi niya rin naman magawa dahil hanggang ngayon ay problemado pa rin siya sa mga bayarin nila sa ospital. Habang tumatagal ang araw, mas lalo lang lumulobo ang bayarin nila. Kaya naman hindi niya rin may tatanggi na kahit gusto niyang sumuko na lang ay hindi niya rin naman magawa dahil nga sa kalagayan ng nanay niya. Kung wala itong sakit ay hindi talaga siya magdadalawang isip na mag-resign sa trabaho niya bilang janitress. At mas lalong hindi niya pagtitiisan ang ugali ni Andre Salcedo, ang boss niyang animong pinaglihis sa sama ng loob. Tungkol ba sa bayarin sa hospital kaya ka nagkakaganyan? Panghuli ni Denise dahilan upang malungkot at problemadong napabuntong hininga sa Becky sa kinaupuan niya. Kaya mo yan, Becky. Pasensya ka na kung wala akong mapapahiram sa ngayon ha. Nagbabayad din kasi ako ng para sa maintenance ng mama ko. Pero kapag meron akong sobra sa susunod na cut off, hindi talaga ako magdadalawang isip na pahiramin ka. Hindi naman talaga kailangan, Denise. Pero salamat pa rin. Sagot ni Becky nang hindi lumilingon sa katrabaho. Napapagod lang siguro ako kaya ganito. Isang ngiting kumula sa labi ni Denise nang marinig ang sinabi ni Becky. Nakita yun ni Becky kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabundong hininga na lang. Mukhang alam niya na rin kasi kung anong mga bagay na tumatakbo sa isip ni Denise tong mga oras na iyon. Anak, mayaman ka, no? Tanong ni Denise. Sa loob ng halos 2 linggo nilang pagsasama sa isang trabaho, tila ba ito na lang ito ang palagi nitong tinatanong sa kanya. Hindi niya naman masagot ng bagay na iyon dahil para saan pa nga ba? Gayong wala na rin naman sa kanila ang lahat. Wala na rin naman silang may pagmamalaki kaya ano pa nga bang sense kung ipapangalandakan niya ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ako anak mayaman, Denise. Pero naranasan mo, kinagisnan mo? Tanong ni Denise bago ito nangingiting sumandal sa kinaupuan niya. Naroroon sila ngayon sa cafeteria para sa lunch break. Maraming tao sa paligid pero tila ba may sarili silang mundo ng mga oras na iyon. Alam mo, Becky, hindi mo ako mapagtataguan. Naamoy ko ang lahat, pati baho ng ibang tao. Naaamoy ko, kaya kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapaglilihiman. Ano yan na mong nagmamalaki pa? Umayos siya sa pagkakaupo at muling nagtanong. So, mayaman ka nga? Dati, mayaman ang pamilya ko dati. Pero simula nung nalugi ang negosyo ng daddy ko, doon bumagsak ang lahat.
Malungkot na kwento ni Becky. Naramdaman ni Denise yun, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tahimik na lang na makinig sa kwento ni Becky. Nakulong ng dahil sa patong-patong na kaso ng staff ang daddy ko. Nabuan kami sa utang sa pagbabayad sa mga iniwan niya. Dumagdag pang nagkaroon ng breast cancer ang mama ko, kaya kailangan agad ng agarang operasyon. Ang sabi ng doktor, kapag nagpakapati pa kami, may posibilidad na baka raw lumala lang at kumalat pa ang bukol sa kanya. Kaya kahit na anong trabaho, kailangan kong pasukin para lang makaipon ng pera para sa operasyon niya. Matagal nang tahimik si Denise sa kinaupuan niya bago siya tumikhim at muling nagsalita. Kahit anong trabaho, papasukin mo? Tanong ni Denise kay Becky. Di kinabuntong hininga na lang ni Becky. So, kaya ka pumasok bilang janitress dito? Kahit na walang experience sa kahit anong trabaho? Sinabi ko na sa'yo, Denise, handa akong gawin ang lahat para sa mama ko at para sa operasyon niya. Sagot naman ni Becky. Pinagmasdan ni Denise si Becky magmula ulo hanggang paa bago siya muling natahimik. Napansin ni Becky ang lalim ng iniisip ni Denise, kaya naman hindi niya na rin naiwasang pagtaasan nito ng kilay. Bakit ganyan ang tingin mo, Denise? Tanong ni Becky bago niya kunwaring pinunasan ang mukha at labi niya. May dumi ba ako sa mukha? Nang dahil sa tanong niya ay bahagya namang natawa si Denise bago ito napailing. Wala, Becky. Nagagandahan lang ako sa'yo. Anito na ikinanguso naman ni Becky bago niya naramdaman ang bahagyang pamumula ng mukha. Hindi ba't nabanggit mo na kailangan mo ng pera para sa operasyon ng nanay mo? So ang ibig lang sabihin nun, kahit na anong trabaho handa mong gawin para lang makaipon ng pera sa operasyon niya? Marahang tumango si Becky sa tanong niya na muling ikitabuntong hininga ni Denise. So, may mga pagkakataon bang sumagi si isip mo na magtrabaho sa isang eksklusibong bar para lang makaipon ng pera sa operasyon ng mama mo? Muling tanong ni Denise sa kanya. Nang dahil sa tanong ni Denise, walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang kunot noong mag-angat ang tingin sa kanya. Bahagyang namula ang mukha ni Denise, ngunit ang sandaling makabawi, bahagya siyang natawa sa sarili niya ring tanong. Bakit mo na itanong yan, Denise? Kuryosong tanong ni Becky sa kanya na bahagya niya pang ikinapawis. Nagtatrabaho ka ba sa... Nagtatanong lang ako, okay? At saka, porkit ba nagtanong? Nagtatrabaho agad? Hindi ba pwedeng may kakilala lang ako? Tanong ni Denise bago siya umismid kay Becky na ikinangiwi naman ito. At saka, hindi porket nagtatrabaho sa bar, ibig nang sabihin nun, pokpok ka agad. Maraming trabahong pwedeng pasukan sa bar. Pwedeng waitress, kahera, escort. Escort madalas ang kinukuha ngayon, lalo na kung eksklusibo yung bar. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ng mga escort ngayon? Tatabi ka lang sa kliyente para makinig sa mga kwento nila. May pera ka na. Nasa sayo na iyon kung magpapagamit ka. Siyempre, kung magpapagamit ka, malaki ang kikitain mo. Pwede mo nang ma-shoulder yung bill sa hospital ng nanay mo. At kung suswertehin ka sa kliyente, baka ma-shoulder din nun ang gastusin pa sa operasyon ng mama mo, Becky. Hindi ba't malaking tulong din iyon? Ilang minutong natahimik si Becky sa mga sinabi ni Denise. May parte sa kanya na ginustong subukan ng trabahong ilang beses na inulit-ulit ni Denise sa kanya. Ngunit kung gaano kadalas na sumagi si isip niya, nasubukan ang sinasabi ng kaibigan. Siya namang kadalas kung paanong sumagi si isip niya na hindi niya nga pala pwedeng gawin ang sinasabi ni Denise. Gagawin niya iyon. Para niya na rin binenta ang sarili niya sa ibang tao. Ang kaso, importante pa ba iyon kung buhay ng nanay niyang nakasalalay lalo na ngayon? Kumain ka na ba? Tanong ni Andre kay Becky nang makita niya itong tulala sa kinatatayuan niya. Kanina lang ay wala siya sa mood, pero nang makita niya si Becky, tila ba nagbagong ihip ng hangin para sa kanya. Aminado si Andre na madalas niya kung masigawan si Becky nitong mga nakaraan dahil sa palpak at medyo wala sa sariling pagtatrabaho nito. Pero simula nang magsimulang maglinis si Becky sa loob ng opisina niya, sa utos din ng nakatataas, dito nagsimulang magbago ang lahat. Nung nakaraan niya pa napapansin na mong wala sa sariling janitress na nagtatrabaho sa loob ng opisina niya. Hindi niya naman maatim na sigawan nito tulad ng dati dahil halata sa mukha ng babaeng iyon
ang pagod at animong may problema rin itong kinakaharap. Mabilis na mag-init ang ulo ni Andre, ngunit hindi naman siya ganun kawalang puso upang dagdagan pang lahat ng pasakit sa buhay ng janitress na nagtatrabaho lang at pinipilit lang na mabuhay. Becky. Tawag niya nang hindi man lang ito sumagot sa tanong niya. Kanina ka pa wala sa sarili. Ayos ka lang ba? Ulit niya. Nang dahil sa katanungan niya ay walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang bahagyang mapatalon sa kinatatayuan niya nang dahil sa labis na gulat. Napansin na iyon ni Andre, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapubundong hininga na lang sa kinaupuan niya. Animong nakaramdam pa ng kahiyan si Becky, lalo na nang magsalubong ang mga mata nilang dalawa ng boss niya noong mga oras na iyon. Pakas ang kuryoso sa mata ni Andre nang magsalubong ang mata nilang dalawa. Hindi naman niya magawang mag-iwas ng tingin dahil animong nahiya siya kung gagawin niya pa iyon. Baka kung anong isipin ni Becky kapag nagkataon. Ayos lang po, sir. Sagot ni Becky nang sandaling makabalik siya sa wisyo. Kulang lang po siguro sa tulog. Sa pagod na rin po siguro kaya po nagkakaganito ako ngayon. Hindi sumugot si Andre. Bagkus ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang pagmasdan ng dalaga magmula ulo hanggang paa. May 2 buwan na itong nagtatrabaho sa kanya. Sa araw-araw niya ba namang pagalitan si Becky sa tuwing may nagagawa itong mali sa paglilinis sa opisina niya. Sa ulado niya ng katawan at kilos ng dalaga. Napapansin na rin ni Andre ang bahagyang pagpayat ng katawan ng janitress niya. Kaya naman hindi niya naiwasang magtaas ng kilay nang magtagal sa katawan nito ang mga mata niya. Namamayat ka. Puna niya. Walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang nagugulat at namumula ang mukha nag-angat ng tingin sa boss niya na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang pagmasdan siya magmula ulo hanggang paa. Malaki ba iyan? Muling tanong ni Andre bago niya sinalubong ang namumutla na mukha ni Becky. Po? Iyang problema mo, dagdag ni Andre na ikinanghinga ng malalim ni Becky. Malaki ba iyan? Natatawang usal ni Becky bago siya napakamot sa ulo niya. Medyo po, sir. Pero kinakaya ko naman po. Malit na problema lang naman po yun para sa akin. Kahit po nahihirapan na, kailangan ko pa rin tumuloy. Ganun naman po talaga kapag sa buhay. Kahit mahirap, kailangan pa rin pong magpatuloy. Dapat lang, sagot ni Andre na hindi inasahan ni Becky dahilan upang bahagya pa siyang mapanguso. Kapag nasa trabaho ka, hindi pwedeng mahati sa 2 atensyon mo. Marami kang hindi magagawa at makakaligtaan sa trabaho mo kung pati ang problema mo dinadala mo rito. Wala namang madaling trabaho at wala din namang problema ang hindi nasusolusyonan pagdating ng araw. Nasa sayo na yan kung paano mo lang lulusutan, saad ni Andre. Aminin man ni Becky o hindi ay bahagya siyang nagulat sa mga salitang lumabas sa bibig ni Andre. Ito palang kauna-unahang pagkakataon na kinausap siya nito ng ganito kahaba at kahinahon. Madalas kasi nag-uusap naman sila, pero lamang pa rin sa mga pag-uusap nilang iyon ang sermon at reklamo nito tungkol sa trabaho niya. Kaya naman hindi rin maitatanggi ni Becky na may kung ano siyang nararamdaman sa puso niya nang dahil sa sinabi ni Andre. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang si Becky sa pagtatrabaho sa opisina ni Andre. Dahil nga doon siya palaging nagtatrabaho, hindi niya rin iiwasang makasabay si Andre sa tanghalian. Bagay na minsan ay pinagsisalosan pa ni Denise sa tuwing magkikita silang dalawa sa labas. Ang usapan, janitress lang trabaho mo rito ah. Bakit parang nag-iiba na yata? Natatawang biro ni Denise nang makasalubong niya si Becky sa 1 oras lang pagkatapos nilang mag-out sa trabaho. Huwag mong sabihin, pinopromote ka na ni Sir Andre ah. Hindi niya ako tataasan ng posisyon sa trabaho lalo na kung yung trabaho ko mas lamang pa yata yung palpak kaysa sa nagagawa ng maayos. At saka isa pa, hindi naman ako naghangad ng mataas na posisyon sa trabaho. Okay na ako sa ganito. Sagot ni Becky bago niya sinirado ang sariling locker at bumaling kay Denise na ngayon ay ngingisi-ngisi ng makatitig sa kanya. Alam ko yung iniisip mo. At saka isa pa, wala sa plano kung umabot kami sa ganyan. Mukha ba akong papatulan ni Sir Andre sa ayos ko?
Alam ko kung anong tipo niya sa babae. Kaya alam kong never niya rin akong papatulan kahit nalandiin ko pa siya. Baka nga pandirian pa ako nun. Bakit? Nag-uusap pa kayong dalawa? Napag-usapan niyo ba kung anong mga tipo niya sa babae? Tanong ni Denise sa kanya. Walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang mapanguso sa sarili niya. Ni minsan ay hindi naman nila napag-usapan iyon ni Andre. Iyon lang pumasok sa isip niya na isagot kay Denise. Dahil kahit na hindi nila pag-usapan ni Andre ang tungkol sa mga tipo nito sa babae, iyon at iyon pa rin naman ang gagawin at magugustuhan ni Andre kapag nagkataon. At saka isa pa, mayaman at gwapo si Andre, hindi tulad niya na mahirap na nga. Hindi pa magawang suporta ng sarili. Kaya tama lang lahat ng sinabi niya. Langit si Andre at lupa lang siya. Kung mayaman sana sila hanggang ngayon, baka may chance pa siya sa lalaking iyon. Pero yung ngayon, sa kalagayan niya ngayon, mukha nang imposibleng mangyari iyon. Napansin ni Denise ang biglang pananahimik ni Becky kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi matawa ng mahina. Bagay na ikinakunot ng noon ni Becky bago niya sinalubong ang tingin ng kaibigan. Hindi ba't hindi naman? Saan ni Denise na ikinabuntong hininga na lang ni Becky. At saka kilala mo yang si Sir Andre. Lumaki yan sa buena familia. Pero hindi siya tulad ng ibang lumaki sa yaman na palaging sumusunod sa magulang. Kahit na mahirap yung babaeng gusto niya, ipaglalaban niya iyon kahit nakalabanin niya pa yung buong pamilya niya. Ganun siyang lalaki. Maganda ka naman, Becky. Kung ako sa'yo, lalo na't nagkakasama kayo ng madalas sa isang kwarto. Opportunity mo na yan para landiin siya. Malay mo, si Sir Andre ang sagot sa lahat ng problema mo sa pera. Kapag sunwerte ka, dadaling ka pa niya sa ibang bansa. Ganun lang. Hindi ko kasi ugaling manggamit ng tao para lang sa pera, Denise. Nasasabi mo lang iyan dahil sa pride, Becky. Sagot ni Denise bago siyang ngumiti ng nakakaloko kay Becky. Napabuntong hininga na lang nitong inismiran. Darating ang panahon na lulunukin mo rin lahat ng iyan. Ako na nagsasabi sa iyo. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang pride kung kinakailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo nakasanayan noon. Kaya't nalabag sa loob. At kapalit naman niyon ang dignidad mo. Gagawin mo na lang alang-alang sa mahal mo sa buhay. Ano bang simpleng sakripisyo, hindi ba? Dagdag pa ni Denise bago sila magkasabay na lumabas sa lugar na iyon. Pagkatapos ng shift nila ng araw ring iyon at nang sandaling maghiwalay sila ni Denise sa labas, hindi nagdalawang isip pa si Becky na pumara ng jeep patungo sa hospital kung saan siya mananatiling buong magdamag. May ilang linggo na sila sa hospital at palobo na rin ang palobo ang bills nila. Sa katunayan nga ay malaki ang tulong na nakukuha niya mula sa trabaho para kahit na papaano ay naggagawa niya namang suportahan kahit man lang ang pang-araw-araw nilang gastusin sa lugar niya iyon. Pero aminin man niya o sa hindi, talaga nga namang hindi sapat ang nakukuha niya mula sa pagtatrabaho bilang janitress. Malungkot ka, Becky. Nanghinang puna ng nanay niya nang mapansing tulala si Becky sa kinaupuan nito. May problema ka ba? Isang buntong hiningang pinakawalan ni Becky bago siya nanghinang umiling sa tanong ng ina. Pagod lang po siguro ako galing sa trabaho. Okay lang naman po ako, ma. Kinakaya ko naman po. Sagot ni Becky sa nanay niya bago niya marang hinawakan ang kamay nitong bahagyang nanlalamig. Kahit na anong mangyari, igagapang natin ang para sa operasyon mo, ha? Pangako ko, gagawa ko ng paraan para mapaopera ka, ma. Aniya na hindi na rin nagawa pang sagutin ng nanay niya dahil sa labis na panghihina. Tulad ng inaasahan at kahit medyo nahirapan na rin sa bigat ng trabaho, nagpatuloy lang si Becky sa pagkayod alang-alang sa operasyon ng nanay niya. Hindi pa ganun kalaking naipon niyang pera, kaya naman habang palapit ng palapit ang araw at habang patagalang pananatili nila sa hospital, hindi niya rin ipagkakailang nakaramdam na rin siya ng takot at pag-alala. Dahil paano kung huli ng lahat para sa kanya? Saan siya kukuha ng ganung kalaking pera pag nagkataon? Wala ka na bang iniisip kung hindi ang pambababae mo? Sigaw ng chairman na ikinatiim ng bagang ni Andre. Mabuti na lang at wala siyang empleyado ng ganong oras. Masyado pang maaga ng sandaling bisitahin siya ng daddy niya sa sarili niyang opisina. Ang buong akala niya ay kakausapin at kakamustahin lang siya nito, ngunit ganito lang ang gulat niya nang ito agad ang ibungad nito sa kanya. Sa bagay,
Kailan nga ba siya nito pinuri sa lahat ng sakripisyo niya sa sarili niyang kumpanya? Wala naman itong ibang iniisip kung hindi ang purong kamalian lang niya. Kaya naman bakit pa nga ba siya magugulat nang ganito ngayon? Inihiwalay ko na para roon. Pa, sinong niloko mo? Ako? Niloloko mo ba ako? Kung hindi pa kita pasusundan sa mga sekretarya ko, hindi ko pa malalaman? Sigaw nito sa kanya na ikinaismid naman ni Andre. Kaya tayo minamalas. Kaya tayo hindi makausap sa deal na yan sa makuwang ko. Kaya tayo nahihirapan at nalulugmok. Dahil yan sa mga bisyo mong ganyan. Pagkatapos ang sasabihin mo, inihiwalay mo, sinong matinong lalaki mag-iisip sa iyo ng ganyan? Matino bang matatawag iyang trabaho mo? Papa, wala namang. Hindi ako tanga, Andre. Sigaw muli nito. Nabahagya pang umugong sa kabuuan ng opisina ni Andre. Nabahagya niya pang ikinapikit. Maras na inagis ng chairman sa mukha niya lahat ng pictures na dala nito, tila upang bahagya pang mapapikit si Andre. Hindi na rin naman niya sinalubong ang matalim na titig ng chairman, kaya naman ang sandaling magmulat ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Ayusin mo ang deal mo sa mga kuwang ko dahil sa oras na pumalpak ka, itatakwil talaga kita. Naintindihan mo ba ako? Singhal pa nitong bilin bago ito tumalikod at lumabas. Hirap na hirap si Becky sa paghatak sa balde ng tubig sa labas ng pintuan ng CEO. Nasa gilid siya ng mga oras na iyon nang sandaling bumukas ang pintuan at iluwa nito ang chairman. Mabilis na napatuwid sa pagkakatayo si Becky upang salubungin ang bati ng chairman. At ang mga tauhan nito ngunit natigilan lang siya nang sa halip na batiin siya nito pabalikay. Nagdediretso lang ito sa paglalakad palayo nang hindi siya nililingon. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya nito kinibo, kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso sa sarili habang tinitigan ang palayo nito. Palayo kasama ng iba pa nitong mga guards na nakaaligid sa kanya. Mukhang wala sa mood ang chairman. Saad ni Becky sa sarili niya bago siya nagkibit balikat at nagpatuloy sa ginagawa. Nang sandaling buksan niya ang pinto ng opisina ni Andre, ay ang galit at animong naluluha pa nitong mukha ang sumalubong kay Becky. Agad na nangunot ang mukha ni Becky nang magsalubong ang mata nilang dalawa, kaya naman hindi niya naiwasan pang magsalita. Ano pong nangyari, sir? Get out! Saad ni Andre na ikinatigil ni Becky sa pagpasok sa loob ng opisina niya, dala ang timbang kanina niya pang pilit na tinutulak papasok. Ang sabi ko labas. Nakakaintindi ka ba? Pero sir, magtatara. Labas! Muling sigaw ni Andre sa kanya. Mabilis na napatalon si Becky sa gulat nang dahil sa boses nitong animong umugong sa kabuuan ng opisina. Kaya naman bago pa man ito tuluyang magalit sa kanya, wala nang ibang nagawa si Becky kung hindi ang nagmamadaling yumuko. At kahit na nahihirapan ay, nagdesisyon na lang na muling hilayin ng balde palabas ng opisina ni Andre. Baka naman napagalitan ka ng chairman. Agad na bunga ni Denise kay Becky nang magkita sila sa cafeteria ng umaga ring iyon. Gusto niya sanang sarilinin kung anong nangyari kanina, pero nang sandaling magtanong si Denise sa kanya, eh hindi niya na rin naman nagawa pang maglihim dito. Alam mo naman yung dalawang iyon, madalas kong mag-away. Spoiled kasi yung si Sir Andre. Iyong chairman naman, masyadong stricto sa anak. Gusto niya lahat ng desisyon at mga bagay na gustuhin niya dapat makuha at sundin ni Andre. Si Sir Andre naman, wala nang ibang ginawa kung hindang paboran ng sariling tatay. Kaya ngayon, ganyan ang nangyayari sa kanila. Madalas ko silang marinig na mag-away, tulad ng sinasabi ng mga nakakasulubong kong empleyado sa opisina nila. Sagot ni Becky ng sandaling maalala lahat ng nangyari nitong nakaraang araw. Baka may hindi lang sila napagkasunduan kaya ganon. Hindi porket may hindi sila napagkasunduan, ibig nang sabihin nun ay madamay iyong trabaho mo. Nagtatrabaho ka ng maayos tapos aartihan ka ng ganyan. Pero okay na siguro iyan at nang makapagpahinga ka rin. Alam mo namang stress ka rin sa hospital sa nanay mo, kaya ginamit lang na instrumento si Sir Andre para pagpahingan ka kahit ilang oras lang. Sad ni Denise na hindi naman kinibo ni Becky. At sa halipay, nanatili lang siyang nakaupo sa kinaupuan niya habang nakikinig sa sinasabi niyang kaibigan. Muling umayos si Denise sa pagkakaupo niya nang muling may maalala sa mga nabalitaan niya
sa trabaho kanina. Maalala ko yung si Sir Andre. May kumakalat kasi sa labi kanina na pinagchichismisan namin ng mga kasamahan ko sa trabaho kanina. Alam mo na, almusal. Bahagya siyang tumawa bago muling ipatuloy sa sinasabi niya kay Becky. Iyang si Sir Andre kasi, nakita ni Atlas sa bar kagabi na nag-iinom daw. Pupuntahan nga sana nila pero hindi na nila nilapitan. Hindi na nga raw nag-init yung puwet sa bar stool kasi ilang segundo lang. Umalis na kasama ng babae na kilala niya. Baka naman na bored lang, Denise. Malamang bored iyon kaya nag-bar no? Sagot ni Denise kay Becky bago pa birong umismid. Ano ba sa tingin mong ginagawa ng mga lalaki sa bar? Nagpapalipas ng oras? Patanong na sagot ni Becky dahilan upang humagalpak sa tawa si Denise. Anong nakakatawa? Tama naman ako ah. Walang matinong lalaki magpapalipas ng oras sa ganong lugar. At saka isa pa, hindi bored iyon kaya yun nandun. Baka tinamaan ng ganon kaya siya nagpunta roon. Alam mo naman yung mga lalaki, hindi nakakatagal ng isang araw nang walang ganon. Dagdag pa ni Denise bago siya umismit. Pagkatapos magpalipas ng isang oras, sa cafeteria, nagdesisyon na rin ang dalawa na bumalik sa kanilang trabaho. Pinatawag si Denise ng manager nila, kaya naman walang ibang pagpipilian si Becky kung hindi ang bumalik sa opisina ni Andre upang doon magtrabaho. Grabe-grabing tahi pa ng puso niya ang naramdaman niya nang sandaling kumatok siya sa pintuan nito at wala na siyang narinig na sagot ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiling at tahimik na pumasok sa loob. Wala sa loob si Andre kaya naman kahit na papaano ay naging payapa rin naman ang pagtatrabaho niya ng araw ring iyon. Doc, kumusta naman po yung results ng mga test ni Mama? May chance pa po ba na madadaan sa gamutan yung bukol na meron siya? Nasa opisina pa si Becky ni Andre ng gabing iyon nang sandaling makatanggap siya ng tawag mula sa ospital kung saan na-confine ng nanay niya. Hindi niya na rin nagawa pang magpaalam kay Andre na mag-undertime dahil nga sa buong maghapon itong wala sa sarili niyang opisina. Kaya naman sa halip na gawin iyon ay nagdesisyon na lang siyang tuluyan na ngang dumiretso rito sa hospital. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng takot nang sabihin sa kanya ng nurse mula sa tawag kanina na nawalan nga raw ng malay ang nanay niya pagkatapos niya itong palitan ng damit. Kaya naman doon na sila nagdesisyong tawagan si Becky upang balitaan. Ganun na lang din ang pag-alala ni Becky ng sandaling. Ang mismong doktor naman ng nanay niya ngayon ang tumawag at kumakausap sa kanya ukol nga sa kalagayan ng nanay niya. Ikinalulungkot kong ibalita sa iyo ngayon, Iha. Pero, kailangan mong malaman ang tungkol sa bagay na to. Panimula ng doktor na unti-unting ikinabagsak ng mga balikat ni Becky dahil sa labis na pag-alala. Habang patagal ang araw, mas lalo lang lumalaki at dumadami ang bukol niya sa parting iyon. Bago pa man dumami at lumala ang sakit niya, kailangan niya nang sumailalim sa surgery dahil kapag pinatagal pa natin ang operasyon, may posibilidad na mas lalo lang lumala ang lahat. Mas lalo lang ding mahirapan ang katawan niya kung papatagalin pa natin. Baka hindi na rin kayanin ng nanay mo dahil mas lalo lang siyang pinapahina ng mabukol niya sa katawan. Dagdag pa nito, kung hindi na po madadaan sa gamot, kailangan niya na ng agarang operasyon. Putol ng doktor na ikinatahimik ni Becky. I suggest, ihanda niyo nang para sa operasyon niya. Handa ng katawan niya para sa operasyon. Signal mo na lang ang kailangan ko para isailalim na sa operasyon ng mama mo. Kasi kapag pinatagal pa natin yan, baka huli na ang lahat kapag nagkataon. Dagdag pa nito bago ito tumikhim. Nagpaalam at naglakad na palayo kay Becky. Wala sa sariling lumingon si Becky sa salamin. Mula sa kinaroroonan niya ay tanaw na tanaw niya ngayon ang nanay niyang tahimik lang na natutulog sa sarili nitong higaan. Bahagya nang namumutla ang mukha nito. Marahil na rin siguro sa nangyari kanina. Hindi na rin ito gaanong nakapagsasalita dahil tila ba nauubos lang ang lakas niya kung sakali mang magsalita pa siya. Malayong malayo ang itsura nito ngayon sa kinagis na ni Becky noon, kaya naman hindi niya rin maiwasang makaramdam ng lungkot at takot para sa nanay niya. Saan ka naman kukuha ng ganong kalaking pera, Becky? Tanong ni Denise kinaumagahan nang mabanggit niya sa kaibigan ang tungkol sa ibinalita ng doktor sa kanya kagabi.
1/2 milyon? Sa loob ng 3 araw? Saan ka kukuha ng ganun kalaking pera? May natitira pa kaming lupa sa Batangas. Pwede ko yung ibenta. Pero kung ibebenta ko pa yun ngayon, hindi rin aabot dahil kailangan ko na yung pera sa susunod na araw. Saan ni Becky bago siya yumuko sa mesa kung saan siya nakaupo. Walang ibang nagawa si Denise kung hindang malungkot na hagurin ang likod ng kaibigan. Iyon lang nakikita niyang paraan upang mapakalma si Becky. Kaya naman kahit na medyo late na rin siya sa trabaho, mas pinili niya na lang muna na manatili roon para sa kaibigan. Dahil alam niyang siya lang kinakapitan nito ngayon, lalo na ngayon na kailangan siya nito. Hindi rin naman nagtagalay, muling nag-angat ng tingin si Becky kay Denise. Napansin ni Denise ang titig ni Becky sa kanya. Kaya naman bahagya pa siyang natawa ng mahina. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Becky. Wala akong pera ngayon. At naipadala ko na kay mama yung allowance na ipinangako ko sa kanya nung nakaraang linggo pa. Pangunguna ni Denise na bahagya pang ikinabuntong hininga ni Becky. Kung gusto mo, mapapahiram naman kita pero hindi sa ngayon. Dahil may mga binabayaran pa akong utang sa... Yung... Putol ni Becky sa kanya na bahagya niya pang ikinatigil. Yung trabaho ba na sinasabi mo nung nakaraan? Pwede ko bang pasukin iyon? Sa bar? Gulat na saan ni Denise na animong bahagya pang napalunok sa sinabi niyang kaibigan. Don't tell me, may plano kang... Wala akong choice, Denise. Kung para sa nanay ko, gagawin ko. Sagot ni Becky sa kanya. Kailangan ko na ng pera sa lalong madaling panahon. Kapag hindi ko isinakripisyo ang sarili ko, mawawala siya sa akin. Siya na lang ang meron ako, Denise. Kung ito lang tanging paraan para makaipon ako ng mabilis, gagawin ko. Alang-alang sa nanay ko. Mahaba niyang litanya. Walang ibang nagawa si Denise kung hindi ang malungkot na napabuntong hininga sa sarili niya sa narinig mula kay Becky. Alam niyang nararamdaman ni Becky dahil dati niya ring naisipang gawin ang bagay na iyon. Base sa itsura ni Becky, halata sa mukha niya na desidido na siya sa magiging desisyon niya. Kaya naman kahit nalabag sa loob ni Denise, ang ipasok siya sa lugar na nagsilbing impyerno na rin sa kanya nung una, wala na rin naman siyang nagawa. Basta ako. Sinasabihan kita, Becky. Mag-iingat ka rito, okay? Saan ni Denise nang sandaling makarating sila sa bar. Medyo sensitibo sa maingay na musika ang mga tenga ni Becky. Dahil hindi naman siya sanay sa ganitong klase ng lugar at ingay. Medyo naninibago rin ang mga mata niya sa dagat ng mga taong naroroon. Kaya na may minsan din nakakaramdam ng hilo dahil sa paulit-ulit na pagtalo ng ibang taong naroroon. Ilang segundo pang natahimik si Becky bago siya nagdesisyong tumango kay Denise. Hanggang sa dalhin na nga siya ni Denise sa isang private room kung saan nasa ng kaibigan na magpapapasok sa kanya bilang escort sa lugar na iyon. Unang kita pa lang ng kaibigan ni Denise na si Biona kay Becky, agad nang nagniningning ang mga mata nito. Oh my God, Denise. Saad ni Boyna bago niya nangingiting nilapitan ng dalawa. Nakaramdam din ng ilang si Becky ng sandaling nagniningning ang mga mata ni Boyna na pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa, likod at harap nang sandaling lapitan siya nito. Hindi mo naman sinabi sa akin na ganito kagandang kaibigan mo. Muntik na kitang murahin sa tawag kanina kasing akala ko magpapapasok ka ng pipitsuging escort dito. Hindi mo naman sinabi na ganito kaganda ito. May pangalan siya, Mama. Siya si Becky. Pikit matang saan ni Denise bago niya pinagmasdan ang dalawa na magpalitan ng kamay nung gabi ring iyon. Marami pa akong gig na pupuntahan ngayong gabi. Sa'yo ko na ihabilin itong si Becky, ha? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kaibigan mo. Sagot ni Boyna bago ngumiti kay Becky na nahiya naman itong ginantihan. Bago pa man hilahin ni Boyna si Becky palayo kay Denise, ay marahan ang hinawakan ni Denise si Becky sa braso dahilan upang matigil ang paglalakad ni Boyna at ni Becky palayo. Marahang bumaling ang tingin si Becky kay Denise at halos makaramdam siya ng lungkot nang makita niya sa mukha ni Denise ang pag-alala para sa kanya. Marami pang paraan, Becky. Panimula din sa isang boses na silang dalawa lang ang makakarinig. Hindi mo kailangang pasukin ang trabaho na to para makaipon ka lang agad. Kung gusto mo, tutulungan kita. Hindi kita pipiliting pasukin ang trabaho ito, Becky.
Baka pagsisihan mo rin ang lahat sa huli. Gusto ko to, Denise. Ginusto ko ito para sa nanay ko. Sagot na lang ni Becky. Bago siyang umiti at siya na rin ang kusang nagtanggal ng kamay ni Denise sa braso niya bago niyang ngintian ang kaibigan at tuluyan na ngang nagpahata kay Boy na papasok sa pribadong kwartong naroroon. Ito palang kauna-una ang pagkakataon na nakapasok siya sa ganong klase ng lugar. Kaya naman hindi naiwasan ni Becky ang makaramdam ng takot at pag-ilang lalo na nang makita niyang pribadong kwarto na iyon kung saan naroroon din ang iba't ibang laruan na ginagamit sa ganong klase ng laro. Nakita ni Boy ng bahagyang pamumutla ni Becky kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang. Iha, huwag kang mag-alala dahil hindi naman lahat ng customer gusto ng ganyang klase ng laro. At saka, hindi ka naman pipilitin na gumamit ng ganyang laruan, kaya huwag kang mag-alala. Sabi Boy na upang makuha ang atensyon ni Becky, kasabay ng pagbibigay nito sa kanya ng uniforme na gagamitin niya. Itong damit na susuotin mo. Suotin mo to. Ngayon, hintayin mo na lang ang tawag ko kapag may nakapag-book na sa'yo. Tatawagan na lang kita, okay? Okay po. Sagot ni Becky bago siya naupo sa kamang naroroon na iba rin ang estilo ng pagkakagawa. Lalabas na sana si Boy na sa kwartong iyon nang muli siyang natigilan nang tawagin siya ni Becky. Kunot noo siyang bumaling dito at mas lalo lang pumorma ang kilay niya sa pagtataka nang makita niyang pagdadalawang isip sa mukha ni Becky. Meron po ba kayong makeup? Tanong ni Becky. Ngayon na papasukin niyang trabahong ito, nasisigurado niya nang hindi niya maatimang gagawin niya. Ayaw niya rin namang may makakilala sa kanyang katrabaho niya sa bar na iyon. Kaya naman nagdesisyon na lang siya na ayusin ang sarili at gumamit ng makapal na makeup para sa mukha niya. Dahil nga lumaki siya sa karangyaan noon, hindi na bago sa kanyang paggamit nito lalo na ngayon. Nasanay siya sa ganun kaya naman hindi na rin siya nagtaka nang makita ang sarili sa refleksyon ng salamin. Malayong malayo sa mukha na meron siya nang walang kolorete sa mukha. Ilang minuto niya pang pinagmasdan ang sariling refleksyon sa salamin bago niya naramdaman ng unti-unting pagpatak ng luha niya ng mga oras na iyon. Labag sa kalooban niya iyon, pero ano nga bang magagawa niya? Bukod sa gagawin niya, wala na siyang ibang paraan na naiisip upang makaipon ng ganon kalaking pera para sa operasyon ng nanay niya. Ito lang ang tanging paraan na nakikita niya upang makalikom ng pera, kaya naman kahit na ayaw niya at labag ito sa kalooban niya, wala na rin naman siyang magagawa pa. At isa pa, daririto naman siya. Ano pang saysay kung aatras siya? Para na rin inatrasan ng responsibilidad niya sa nanay niya kung aatrasan niyang bagay na ito. Becky, magandang balita! Pagkatapos ayusin ang mukha sa salamin gamit ang makapal na makeup, ay agad nang tumindig si Becky. Kitang-kita niyang pagpasok ni Boy na sa kwarto, maging ang pagkakatigil ni Boy na sa pagsasalita, at ang pagbabago ng reaksyon nito nang makita siya ay nakita ni Becky, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga sa kinatatayuan niya nang pagmasdan siya ni Boy na magmula ulo hanggang paa. Ay, wow, Pak! Utas ni Boy na napapalakpak pa nang makita ang mukha ni Becky na animong hindi na makilala sa sobrang kapal ng makeup na gamit niya. Hindi kita nakilala. Mas lalo lang nadipoy na iyang ganda mo sa ginawa mo ngayon. Hindi naman nabanggit sa akin ni Denise na marunong ka palang maglagay ng kolorete sa mukha mo. Mas magugustuhan ka ng mga kliyente sa ganyan. Sa halip na kumibuhay, walang ibang nagawa sa Becky kung hindi ang nahiyang magbaba ng tingin. Alam niyang puri iyon, pero hindi niya alam kung bakit ibang dating sa kanya nang sinabi ni Boy na kung may iba pa siyang paraan na naisip upang makalikom ng pera ng ganon kabilis. Hindi niya talaga papasukin ang trabahong ito. Ang kaso ay wala siyang ibang alam, kaya lulunukin niyang lahat alang-alang sa nanay niya. Bigatin ang first customer mo, Iha. Kung sakali mang magugustuhan niya ang serbisyo mo, hindi malabong tulungan ka nun sa problema mo sa pera. Kaya kung ako sa'yo, galingan mo yung performance mo. Magpaawa ka rin sa kanya. Ikwento mo lahat ang hinanakit mo sa buhay at nang sa ganun ay maawat tulungan ka. Saad ni Boy na habang naglalakad sila palayo sa lugar na iyon upang dalhin siya sa kwarto kung saan niya hintayin ang lalaki.
o ang negosyanteng matanda na tinutukoy ni Buena magmula pa kanina. Malay mo, tulungan ka niya, hindi ba? Malay mo rin, ito ang una at huli mong pagpasok dito, Becky. Pangumbinsi pa nito. Walang ibang nagawa si Becky kung hindang manahimik. Wala rin naman siyang masabi, kaya naman kahit na gusto niyang magtanong kay Buena ay hindi niya rin naman magawa. Pagpasok sa loob ng pribadong kwartong iyon, agad na ring nagbilin si Buena sa kanya bago ito nagdesisyong iwan siya roon. Mula sa loob ay may malaking salamin doon. Doon pinagmasdan ni Becky ang mukha niya. Tama si Buena kanina sa sinabi niya. May angking talento si Becky sa paglalagay ng makeup, kaya naman nang sinabi ni Buena na hindi siya nito nakilala sa kapal ng makeup niya kanina, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mangiti na lang sa sarili niya. Ito lang ang tanging paraan na nakikita niya para lang hindi siya makilala ng ibang tao. Ito lang din ang tanging paraan na nakikita niya para lang maitago ang sarili niya. At nang sa ganon, hindi siya makilala ng ibang tao na maaring manghusga sa kanya. Handa ka na ba? Halos mapatalon si Becky sa pagkakatayo sa harap ng salamin nang marinig niyang malalim at baritonong boses na iyon. Narinig niyang pagsarado ng pintuan ng kwartong iyon, kaya naman natitiyak niyang ang customer na tinutukoy ni Buena kanina ay naririto na. Walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang unti-unting bumaling ng tingin sa pinto. Nakita niya ron ang nakatalikod na lalaki. Nakasuot ito ng itim na long sleeve polo, itim na slacks at itim din na sapatos. Base sa postura nito at kahit nakatalikod pa ito ay mahalata sa kilos nito sa kung paano nito tanggalin ang relo niya na hindi siya basta-bastang negosyante lang. Wala pa man ay nakakaramdam na si Becky ng takot at pagkabahala. Gustuhin niya mang tumakas ay hindi niya rin naman magawa, lalo na at natitiyak niyang bayad na ng lalaking ito ang serbisyo niya para sa gabing iyon. Ngayon lang naman to, Becky. Sa ni Becky sa isip niya bago malungkot na napabuntong hininga sa sarili niya. Sa oras na makaipon ka ng pera para sa operasyon ni Mama, hindi ka na babalik sa lugar na to. Pangako iyan. Muli niya pang saad. Nang dahil sa labis ng pagkabahala at takot sa mangyayari ay hindi na nagawa pa ni Becky ang sumagot sa tanong ng binatang iyon. Kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang kunot noon ang bumaling sa kanyang lalaki. Nang sandaling magtamang mga mata nilang dalawa, doon lang rumehestro sa mukha ni Becky ang lahat. Sir? Gulat na saad ni Becky nang sandaling magtamang mata nilang dalawa ni Andre. Si Andre naman sa kabilang banday, walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noong tumitig sa kanya. Halata sa mukha ng dalagang escort na binayarin niya ang pinaghalong takot at gulat ng sandaling mag-cruise ang mata nilang dalawa. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magtaas ng kilay. Ang tanging gusto niya lang naman ay ang makatikim ng babae at nang sa ganun ay may baling niya ang ibang atensyon at galit na nararamdaman niya para sa ama kanina. Bago pa kasi siya pumunta rito ay muli na naman silang nagtalo ng chairman dahil sa isang deal na hindi na ipasa sa mga gawangko. Kaya naman para lang malimutan ang tungkol sa bagay na iyon, naririto siya upang ibaling sa ibang tao ang atensyon niya. Ang kaso nga lang ay, paano siya masisiyahan sa gabing ito kung ganito na lang ang takot na mababakas sa mukha ng babaeng nabili niya? May isang ngisi na gumuhit sa labi niya bago siya natatawang napailing. Mas lalo lang nadependa ang takot sa mukha ni Becky nang makita ang mapaglarong ngisi sa labi ni Andre noong mga oras na iyon. Naghanda na siya sa insultong pwede nitong ibato sa kanya nang muli siyang matigilan ng magsalita ulit ito. Bago ka lang ba rito? Tanong ni Andre sa kanya, tihilan upang magtikom ng bibig si Becky noong mga oras na iyon. Huwag kang mag-alala, dahil hindi naman ako bara-bara kung kumilos. Hindi ako tulad ng ibang matanda na naikama nyo. Huwag kang mag-alala, dahil marunong din ako. Baka nga hindi ka na maghanap ng iba kapag ako ang nasubukan mo. Dagdag ni Andre habang unti-unting naglalakad patungo kay Becky. Walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang matulala, hanggang sa unti-unti siyang napaatras sa kinatatayuan niya nang magsimulang maglakad si Andre patungo sa kanya. Napansin ni Andre ang pagkailang sa mukha ng dalagang kaharap niya, kaya naman mas lalo lang nadepena ang ngisi sa labi niya. Sa sobrang lutang ay hindi na napansin ni Becky ang kabinet sa likuran niya. Wala na rin siyang maatrasan, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang matahimik at mistulang tuod sa pwesto niya, lalo na nang
Tumigil si Andre sa harapan niya at marahang hawakan ang pisngi niya. Huwag kang mag-alala. Kapag akong kasama mo, wala kang dapat ikatakot. Dagdag pang bulong ni Andre bago unti-unting tumampi ang labi niya sa labi ng dalaga. Ang kaninang mababaw na halikay unti-unting lumalim, lalo na nang magsimulang magpaubaya si Becky. Hindi rin may tatanggi ni Becky na noon pa manay may gusto na siya kay Andre. Hindi niya lang iyon maamin sa sarili niya dahil may takot siya kay Andre. Medyo madalas kasi siya kung pagalitan ni Andre, lalo na kung palpak ang trabaho niya. Marahil ay isa rin yun sa mga dahilan kung bakit minsan sa halip na umamin ay nagdesisyon na lang siyang ilihim ang lahat. Para saan pa nga ba kung aamin siya? Maganda lang siya, mabait lang siya, dati siyang mayaman. Pero may magagawa bang lahat ng iyon kung masyado ng malayong estado ng buhay nilang dalawa? At isa pa, gwapo si Andre. Kung para sa iba, maabot siya. Para kay Becky, para lang siyang isang pangarap na mahirap nang maabot. Mahirap ang mahalin mula sa malayo. Nang gabing iyon ay may nangyari sa kanilang dalawa ng boss niya. Gusto niya nang makaramdam ng hiya, lalo na nang mapasigaw siya sa pinaghalong gulat at sakit. Dahil sa iyon lang ang kauna-unahang pagkakataon na sinubukan niyang bagay na iyon. Ganon din naman ang gulat ni Andre nang matapos sila sa napagkasunduan nila. Hindi mo lang sinabi sa akin na birhen ka pa pala. E di sana, nagdahan-dahan ako. Paninisi ni Andre sa kanya habang magkatabi silang dalawa sa kama. May isang lipa ang layo nila sa isa't isa. Bakas ang seryoso sa mukha ni Andre habang si Becky ni Manay walang ibang nagawa kung hindi ang namumulang mukhang balutin ang sarili niya sa kumot. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya makapaniwala na may nangyari sa kanila ng boss niya sa opisina. At mas lalong hindi rin siya makapaniwala na hindi man lang siya nagawang makilala ng boss niya. Ano nga kayang posibleng maramdaman ni Andre kapag nalaman niyang may nangyari sa kanilang dalawa ng janitress na madalas mamalagi sa loob ng opisina niya habang nagmamasid sa kanya sa trabaho niya? Mandidiri ba siya? Matatakot? Mahihiya? Bakit? Tanong ni Andre bago siya kunot noong bumaling kay Becky na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Hindi mo ba alam na regalo dapat sa kasalang bagay na yan? Bakit? Kailangan ko lang ng pera. Saad ni Becky, dahilan upang matunog na mapangisi si Andre sa gilid niya dahil sa disappointment. Namulang mukha ni Becky bago siya niyang nagbaba ng tingin. Kailangan na kasing operahan ng nanay ko. Baon na rin kami sa utang sa hospital dahil may 2 buwan na kami roon. Nabenta na namin lahat ng ari-arian namin kaya wala akong ibang choice kung hindi ang pumasok sa ganitong klase ng trabaho. Bakit? Wala ka bang trabaho? Tanong ni Andre na mas lalong ikinahiya ni Becky. Maraming trabahong pwedeng pasukan, miss. Hindi sa ganitong klase ng trabaho. Kung problema man sa pera iyan, magagawan mo ng paraan iyan kung magsusumikap ka lang. Hindi sa ganito, miss. Hindi ba ako naiintindihan, sir? Sagot lang ni Becky. Dahil sa kahiyan, namumulang mukha niyang nag-iwas ng tingin, lalo na ng kunot noo. At seryosong bumaling ng tingin sa kanya si Andre. Ginagawa ko lang ito para sa nanay ko, kung hindi dahil sa kanya. At kung hindi lang talaga siya sa ilalim sa operasyon, hindi ko magagawa to. Hindi ko ibebenta ang sarili ko. Ang kaso, kailangan ko. Sa halip na magsalita ay walang ibang nagawa si Andre kung hindi bumuntong hininga at umiling. Hindi rin naman siya muling kumibo kaya walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang nihiyang magbaba ng tingin. Ilang minuto lang nakalipas ay bumangon na si Andre. Ang buong akala ni Becky ay alis na ito, ngunit ganun na lang ang gulat niya nang bumalik ito sa kama niya at nagsulat ng kung ano sa papel. Nadala niya nang bumalik ito sa gilid niya. Hindi ko hilig ang tumulong sa charity pero putol na sa ni Andre bago nito pinilas ang papel na inabot kay Becky ang cheque na nilagdaan niya. Tanggapin mo to. Ano po ito, sir? Kahit nagtatakay, walang ibang nagawa sa Becky kung hindi ang tanggapin ang cheque na binigay ni Andre sa kanya. Agad nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita niyang nakasulat sa papel na iyon. Nang sandaling mag-angat siya ng tingin ay nasa binti niya na nakatitig si Andre. May birthmark sa Becky sa binti at natitiyak niyang iyon ang tinitigan ni Andre nung oras na iyon.
Hindi rin naman nagtagal ang tingin ni Andre sa birthmark na iyon nang muli siyang mag-angat ang tingin kay Becky. Para yan sa nanay mo. Nakonsensya ako sa ginawa ko kaya tanggapin mo yan. Sagot ni Andre sa kanya. Sir, hindi ko po matatanggap ito. Ngayon ka pa ba mahiya pagkatapos ng nangyari sa ating kanina? Taas ngilay na tanong ni Andre sa kanya na bahagya niya pang ikinahiya. Tanggapin mo na iyan, miss. Isipin mo na lang na tulong ko iyan para sa nanay mo. Dahil sa labis na hiyay, wala nang ibang nagawa si Becky kung hindi ang manahimik at tanggapin ang perang ibinigay ni Andre sa kanya. Gusto niya mang ibalik iyon ay hindi niya rin naman magawa. Aminin niya man o sa hindi ay laking tulong talaga iyon para sa nanay niya. Kaya naman kahit nahiya at pinangababawan ng konsensya ay tinanggap niya pa rin iyon. Tama naman si Andre. Ngayon pa ba siya mahiya pagkatapos ng nangyari sa kanila? May 2 araw ka nang hindi nakapasok. Iyon agad ang bunga din sa kanya nang sadyain siya nito sa opisina mismo ni Andre. Oras ng trabaho nila pero sa halip na magtrabaho sa lobby ay ito pang inuna ni Denise. Okay ka lang ba? Kumusta? Sinaktan ka ba? Okay lang ako, Denise. Sagot ni Becky sa kanya bago namumula ang mukha na nag-iwas ng tingin sa kaibigan. Nagpagaling muna ako kaya ako hindi nakapasok ng 2 araw. Hindi naman ako pwedeng pumasok ng iika-ika. Oo nga, alam ko naman iyon. Nag-alala lang ako sa iyo kasi, what if? Ano nang ginawa sa iyo ng customer mo, di ba? Syempre cargo kita, no? Ako nagpasok sa iyo eh. Saan ni Denise na hindi kinibo ni Becky. Idagdag pa ni Sir Andre na palagi kang tinatanong kung nasan ka na nga ba. Anong isasagot ko sa kanya kung ganun? Na pinasok kita sa bar kaya hindi ka nakapasok? Baka kung ano pang isipin nun sa atin. Ayaw ko namang mangyari iyon, no? Dagdag pa ni Denise na animong nag-iistraya pa. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa sa Becky kung hindi ang bahagyang matigilan sa sinabi ni Denise. Hinahanap siya ni Andre? Bakit siya hinahanap ni Andre? Posible nga ba na namukaan siya nito? Pero imposibleng mangyari iyon. Hindi ba? Bakit naman siya nito mamumukaan kung makapalang makeup na ginamit niya nung gabing iyon? You're here. Iyon agad ang bunga ni Andre nang magtamang mata nilang dalawa ni Becky nang sandaling pumasok siya sa loob ng opisina niya. Mukha pang wala sa wisyo ang dalaga nun, kaya naman hindi pa naiwasan ni Becky ang mapatalon sa gulat nang sandaling tanungin siya nito. Nang dahil sa reaksyon ni Becky ay hindi na napigilan pa ni Andre magbalik tanaw sa nangyari sa kanila ng misteryosong babae na nakasama niya ng gabing iyon. Wala kasi sa kilos at galaw nito. May pagkakalintulad ang dalawa, kaya naman hindi niya naiwasang magtaas ng kilay, lalo na nang magtagal ang titig niya kay Becky. Hindi naman siguro sila pareho, hindi ba? At malabong mangyaring isang tao lang sila dahil mukha namang desente ang empleyado niya kumpara sa babaeng nakatalik niya ng gabing iyon. Nagkasakit lang, sir. Saan ni Becky bago ito nakayuko nagpaalam sa kanya na maglilinis sa labas. Kulang ang perang ibinigay ni Andre kay Becky nung gabing iyon para pambayad sa ospital at sa operasyon ng nanay niya, kaya naman kahit na ayaw nang bumalik ni Becky sa trabahong iyon ay wala na rin naman siyang nagawa kung hindi ang bumalik. Iyon lang ang parang nakikita niya na makakatulong sa kanila sa gastusin sa hospital, kaya naman kapalit ng dangal mas pinili niya na lang na muling bumalik sa trabahong minsan niya na rin kinaayawan nung una. Ang buong akala ni Becky ay hindi na muling magkukrus ang landas nilang dalawa ni Andre sa lugar niya iyon. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang ito muli ang pumasok sa loob ng kwarto kung nasaan siya ng gabing iyon. Sir, nakita kong ikaw lang available. Panimula ni Andre dahil halata naman sa mukha ng dalaga na nagugulat ito na makita siyang muli sa lugar niya iyon. Hindi maintindihan ni Andre kung bakit sa dinami-rami ng babaeng ginagalaw niya sa lugar niya iyon noon pa man. Sa misteryosong babae na lang iyon siya paulit-ulit na bumabalik. Meron ang babaeng iyon na wala ang iba. Hindi niya matukoy kung anong bagay na iyon at kung ano nga bang binabalik-balikan niya sa misteryosong babae na iyon. Dahil ba sa kanya kaya pakiramdam ni Andre ay nakahanap siya ng kakampi kapag kasama niyang babaeng iyon? Dahil ba nakakaramdam siya ng kapayapaan kapag ang babaeng iyon ang kasama niya? Halos gabi-gabi kong bumalik si Andre sa lugar niya iyon. Madalas niya kong ibok si Becky at sa tuwing magkakasama silang dalawa, wala silang ibang ginagawa kung hindi ang magpakasasa sa ginagawa nila. Pakiramdam din ni Andre ay
Bukod tangi ang babaeng nakakatalik niya kumpara sa ibang babae na nagagalaw at nabubuk niya noon pa man. Meron kung anong babaeng iyon na hindi niya magawang mahinuha kung ano. Siya lang ako nakapagkwento tungkol sa daddy ko at sa buhay na meron ako. Saad ni Andre habang magkayakap sila ni Becky nang matapos sila ng sandaling iyon. Hindi niya malaman kung bakit komportable siya sa babaeng kasama. Kapag galit siya, nagpupunta lang siya rito upang makasamang babaeng iyon. Kahit na walang mangyari sa kanila, binabayaran niya pa rin si Becky para lang makausap. Hindi niya na rin malaman kung bakit nga ba mas madalas pa siyang maglabas ng saloobin kay Becky. Kaya naman hindi na rin siya magtataka pa kung sakali mang aminin ni Becky na halos lahat yata ng nangyayari sa buhay ni Andre ay alam niya na. Sa kabilang banda, kung gaano naman kabilis ma-attach si Andre sa kanya, ganoon naman kabilis na nahulog si Becky kay Andre. Hindi na rin naman nagtaka pa si Becky na mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para kay Andre dahil nung una pa lang gustong gusto niya na ito. Tila ba mas lalo lamang siyang nahulog sa binata lalo na nang magsimulang magkwento si Andre sa kanya ng kung ano-ano tungkol sa chairman. Gusto kong makuha ang kumpanya noon pa man. Sinusubukan na ako ng daddy ko noon pa man. Sinasanay niya na ako. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin nakukuha yung loob niya. Gaya ng sabi niya nung nakaraan, matanda na siya, hindi niya na kayang magtrabaho. Kung matanda na siya, hindi niya na kaya pang magtrabaho, bakit hindi niya pa rin paubaya sa akin ang lahat ngayon? Baka naman hindi niya nakikita sa iyo yung traits na gusto niyang makita sa kumpanya niyo. Marahang saan ni Becky, dilan upang kunot noong magbaba ng tingin si Andre sa kanya. Bahagyaring lumuwag ang pagkakayakap ni Andre sa kanya nang bumaling ito sa kanya. Kaya naman wala ibang nagawa si Becky kung hindi ang mapanguso. Anong ibig mong sabihin, Veron? Tanong ni Andre sa palayan na ginagamit ni Becky sa bar na iyon. Ginagawa ko na nga ang lahat para mapansin niya ako. Kung tutuusin, sinusunod ko nga halos lahat ng utos niya na kahit ayaw ko, ginagawa ko pa rin para lang makuha ang loob niya. Wala sa akin ang problema, Veron. Nasa kanya. Kaya nga, saad ni Becky, dahilan upang marinig niyang marahang pagsinghal ni Andre sa gilid niya na mas lalo lang niyang ikinanguso. Baka yan ang gusto ng chairman na ayusin mo. Alin? Iyang pagiging mainitin ng ulo mo, sagot ni Becky, dahilan upang muling lumingon si Andre sa kanya nang nakakunot ang noo. Walang negosyanteng gustong magpamanang ari-arian niya sa isang lalaking matigas ang ulot, palaging nakabusangot. Hindi mo ba naisip? Palaging naudlot ang deals niya sa ibang investors. Wala sa kanilang problema, Andre. Nasa iyong problema. Subukan mong umiti. Tingnan ko lang kung hindi sila mahulog sa karisma mo. Lalong-lalo ng papa mo. Dagdag ni Becky, bago siyang umiti kay Andre, dahil kinampulan ng mukha nilang dalawa. Ngiti ka lang. Mas lalo ka lang pumapangit kapag nakabusangot iyang mukha mo. Bahagyang nangunot ang mukha ni Andre sa sinabi niya, kaya naman wala ibang nagawa si Becky kung hindi ang matawa. Kailan ba ako naging pangit sa paningin mo? Asig ni Andre bago niya hinila si Becky at marahang hinalikan sa labi na ginantihan naman ng dalaga. Para kay Becky, panaginip ng lahat ng ito. Animong pangarap na natupad para sa kanya. Ang makasama si Andre sa isang lugar. Bonus lang ika nga ang halikan siya nito. At kung may mangyari man sa kanila. Pagkalabas ng kwartong iyon, doon lang na-realize ni Becky ang lahat. Ng lahat ng nangyari, mistulang pangarap lang para sa kanya. Nararamdaman niyang mahal siya ni Andre sa loob ng kwartong iyon. Pero pagdating sa opisina, doon nagsisimulang magbago ang tingin nito sa kanya. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Tanong ni Andre habang kunot noong nakatitig kay Becky. Walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang tumikim habang patuloy sa pamumulot ng bubog na nagkalat sa sahig. Dahil sa gulat sa biglang pagpasok ni Andre sa loob ng opisina kanina, ay hindi sinasadya ni Becky na matabig ang picture frame na naroroon sa mesa niya. Galit agad ang rumestro sa mukha ni Andre nang dahil sa nangyari. Kung tutuusin ay, dapat na magalit siya dahil sa picture na nasira ng janitress. Ay ang una't huling picture pa nilang dalawa ng nanay niya. Pero paano niya mararamdaman ang galit ni iyon kung mas namutawis sa kanya ang pag-aalala sa ginagawa ng janitress na ngayon ay
abala sa pagpulot ng mga bubog na nagkalat sa sahig. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko naman po sinasadya na matapig ang litrato niyo ng mama mo. Saad ni Becky. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Andre kung hindi ang magmarcha bago siya magtungo sa direksyon ni Becky. Ang buong akala ni Becky ay bibigwasan na siya ni Andre, ngunit ganun na lang ang gulat niya nang lumuhod dito sa sahig at sinabayan siya nito sa pagpulot ng mga bubog. Sa susunod, mag-iingat ka. Tipid at mahinahong saad ni Andre. Kunot na kunot ang noo ni Andre habang abala sa pagpupulot ng bubog sa sahig. Si Becky naman ay walang ibang nagawa kundi ang magpigil ng ngiti. Hindi kalaunan ay napansin ni Andre, kaya naman walang ibang nagawa si Andre kung hindi ang kunot noong mag-angat ng tingin sa kanya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Andre kay Becky. Hindi kalaunan ay mahinang natawa si Becky, kaya naman mas lalo lang naging kuryoso si Andre. Ito palang kauna-unahang pagkakataon na makita ni Andre si Becky na matawa sa harapan niya. Kaya naman hindi niya rin iwasang pamulahan ng mukha lalo na nang marinig ang tawag niya iyon ng janitress sa opisina niya. Alam ni Andre na may problema si Becky, kaya naman na makita itong tumatawa at ngumingiti na ngayon sa harapan niya ay talaga nga namang nakakapagpadala ng kapayapaan din sa kanya. Aminin man niya o sa hindi ay attracted siya sa dalaga. May kung ano kasi kay Becky ang nagdadala ng kapayapaan sa kanya, tulad ng nararamdaman niya kay Veron, ang babaeng nakakasama at binabayaran niya para lang makasama sa loob ng isang gabi. Aminin niya man o sa hindi ay tila ba may pagkakapareho ang dalawa para sa kanya. Ang pinag-iiba lang talaga nila ay medyo may daring kung magsuot ng damit si Veron, habang si Becky naman ay animong conservative na dalaga, bagay na malaki na pinag-iiba para sa kanya. Siguro, sir, nag-away na naman po kayo ng chairman, no? Wala sa sariling saan ni Becky, tila upang bahagyang matigilan si Andre sa pamumulot ng bubog sa harapan niya. Okay lang yan, sir. Hindi magtatagal. Makikita niya rin ang effort niya sa trabaho. Ngiti ka lang, sir. Mas lalo ka lang pumapangit kapag nakabusangot iyang mukha mo. Who the hell are you? Tanong ni Andre, dahilan upang bahagyang matigilan si Becky sa ginagawa niya. Paano mo nalaman ang tungkol sa daddy ko? Espiya ka ba? Hindi naman po sa ganun, sir. Pasensya na po talaga. Mabilis na tugon ni Becky. Bago siya tumayo na, sinundan naman ni Andre. Tungkol po roon. May mga kumakalat po kasing balita sa trabaho namin na may problema raw po kayo sa daddy niyo, na palagi raw po kayong nag-away. Sorry po kung iyon agad ang lumabas sa bibig ko. Hindi ko naman po intensyon na mangialam sa buhay niyo, sir. Isang tao lang sinabihan ko ng tungkol dyan. Nanlilit ang mga matang saad ni Andre na mas lalong ikinatigil ni Becky sa kinatatayuan niya. Isang babae lang sinabihan ko ng tungkol dyan. Kaya paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na iyan? Agad nanlaki ang mga mata ni Becky, lalo na nang sandaling magdesisyon si Andre na lumakad palapit sa kanya. Walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang unti-unting mapaatras sa kinatatayuan niya habang palapit sa kanya si Andre. Base pa man din sa mukha ni Andre ay mukhang offended siya sa narinig mula kay Becky. Kaya naman abot-abot na tahip sa puso ni Becky nang sandaling lumapit ito patungo sa kanya. Magsasalita pa sana si Andre ngunit agad siyang natigilan sa pagsasalita nang sandaling bumukas ang pintuan ng opisina niya at iluwan nito ang sekretarya niya. Sir, nariyan po ang chairman. Gusto raw po kayong makausap, saad ng sekretarya niya. Isang pikit na mariin lang ang ginawa ni Andre sa sarili niya. Kaya naman iyon ang ginamit na pagkakataon ni Becky upang magpaalam na tuluyan na ngang makalabas ng opisinang iyon. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya noong mga oras na iyon dahil sa labis na takot dahil muntikan na siyang mabuking ni Andre. Paano kung mabuking ni Andre si Veron na nakakasama siya sa kwarto tuwing gabi at ang janitress na nakakasama niya sa opisina tuwing umaga ay iisa lang? Mandidiri ba siya? Pandidirahan ba siya ni Andre? Gusto mong mapasayo ang kumpanya, hindi ba? Tanong ng chairman sa kanya nang imbitahan siya ni Andre sa loob ng opisina nito para sa isang kasunduan. Matagal nang gustong mangyari ni Andre ang bagay na ito, ngunit hindi niya maintindihan
kung bakit ibang takbo ng saloobin niya nung mga oras na iyon. Alam niya kung anong ipinunta ng daddy niya roon at natitiyak niyang hindi niya masisikmura iyon lalo na ngayon. May offer ako sa'yo. Saad ng chairman nang hindi kumibo si Andre. Kung gusto mo mapasaya ang kumpanya, susunod kasi ipapagawa ko sa'yo. Ano po bang kailangan kong gawin? Tanong ni Andre dahil maging siya ay inip na rin sa gustong mangyari ng chairman. Isang buntong hiningang pinakawalan ng chairman bago ito umayos sa pagkakaupo. Halata sa mukha ni Andre ang pagkainip, kaya naman bago pa man magdalawang isip ang binata ay doon lang nagsalita ang chairman. Pakasalan mo kaysa isang anak ng mga kuwang ko, saad ng chairman. Nang dahil sa sinabi ng chairman ay unti-unting nanlambot ang matigas na mukha ng binata kanina. May kung ano sa loob niya ang nagsasabing kuhanin at tanggapin ang offer sa kanya ng chairman. Isang simpleng kasal lang ang kailangan, pagkatapos ay mapapasa kanyang lahat. Kung wala siyang ibang pinupurmahang babae ay wala itong problema sa kanya. Ang kaso lang ay, paano si Veron? Paano na ngayong nahulog ng loob niya kay Veron na animong? Nahati pa dahil para bang may nararamdaman din siyang kakaiba sa janitress na palagi niyang nakakasama sa araw-araw. Anong gagawin niya? Matagal niya nang gustong mapasa kamay ang kumpanyang ito. Pero paano naman ang puso niya kung papayag siya? Alam ko naman na yan, Becky. Hindi mo naman kailangang ilihim sa akin yan. At isa pa, masyado ka kayang napaghahalataan. Natatawang sa ni Denise nang sandaling magkita silang dalawa sa cafeteria para sa lunch break. Unang kita ko ba lang sa iyo, alam ko na. Yung mga pasimpleng suliyap mo sa kanya, bistado na kita. Doon pa man sinasabi ko na sa iyo, Becky. Huwag ako dahil kaya kong bumasa ng tao. Dagdag pa ni Denise bago bumanghalit ang tawa na ikinanguso lang ni Becky. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba may nagtutulak kay Becky na sabihin kay Denise ang lahat. Kaibigan niya si Denise at alam niya namang mapagkakatiwalaan niya si Denise pagdating sa ganitong klase ng usapan. Kaya naman ang sandaling may nagtulak sa kanya na umamin sa kung anong kinakaharap niya ngayon. Isang buntong hininga lang ang pinakawalan niya bago niya sinabi ang lahat kay Denise. Ano? Gulat na saad ni Denise nang masabi niya ang lahat. Anong? Sinong? Si Andre? Napalakas pa nitong saad dahil sa pagkabigla. Maraming empleyado ang napatingin sa mesa nila dahil sa naging reaksyon ni Denise. Kaya naman walang ibang nagawa si Becky kung hindi ang mapatikim. Bago niya sinenyasan si Denise na manahimik kahit na ngayon lang. Nakuha naman iyon ni Denise, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang dismayadong lumapit pa ng konti kay Becky, at nang sa ganun ay silang dalawa lang makarinig sa pag-uusapan nilang dalawa. Anong si Andre ang customer mo? Hindi makapaniwalang saad ni Denise na ikinahinga na lang ng malalim ni Becky. Si Andre, Becky? Yung boss natin? Yung palagi kang sinisigawan at pinapahiya? Yung boss natin? Oo, Denise. At huwag kang mag-overreact dyan, okay? Saad ni Becky. Katulad ng inaasahan ay ipinaliwanag ni Becky kay Denise ang lahat. Maging ang maliliit na detalye ng naging arrangement nilang dalawa ni Andre sa loob ng bar ay ipinaliwanag at ibinigay niya kay Denise. Tulad ng nakagawian ay ganun na lang ang gulat ni Denise. Maging sa pagbalik nila sa kanilang trabaho ay hindi man lang nagbago ang mood ni Denise. Maliban kasi sa gulat ay animong nakaramdam din ito ng takot para sa kaibigan. Kapag nalaman ni Andre ang lahat ng ito, baka magalit siya sa'yo. Saan ni Denise na bahagyang ikinatigil ni Becky. Iisipin nun, binilog mo siya. Pinaniwala mo siya na magkaiba kayong ng tao ni Veron na iyon. Paano kung sa halip na matanggap ka niya kapag umamin ka? Paano kung itakwil ka lang niya? Pandidirihan ka niya, Becky. Hindi niya naman siguro magagawa iyon, Denise. Magagawa niya iyon dahil ganun ang nangyari sa akin dati, Becky. Saan ni Denise? Dahilan upang unti-unting mag-angat ng tingin si Becky sa kanya. Kitang-kita ni Becky ang pangingilid ng luwas sa mga mata ni Denise. Ngunit sa halip na pansinin iyon ay nanatili na lang siyang tahimik. Naranasan ko na iyan. Yung kung kailan ka na nagpapakatotoo sa kanila
Tsaka ka naman nila hindi matatanggap. Hindi naman sa tinatakot kita, Becky. Pero paano kung tama ako? Paano kung sa oras umamin ka? Tsaka ka naman niya lalayuan? O kaya naman, paano kung hindi siya mag-settle sa'yo? Huwag nating lokohin ang sarili natin, Becky. Alam kong alam mo nang magkaibang estado niyong dalawa. Paano kung pampalipas oras ka lang talaga niya? Anong gagawin mo? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Becky, kung hindang manahimik na lang. May punto si Denise sa lahat ng sinabi niya. Tanging ang kapakanan niya lang naman ang iniisip ng kaibigan niya. Kaya niya lang naman naiisip ang lahat ng iyon. Paano nga naman kung tama si Denise? Paano kung hindi siya matanggap ni Andre kapag umamin siya rito? Hindi rin natapos ang pagkikita nilang dalawa ni Andre. Madalas pa rin kung may mangyari sa kanila. Minsan ay si Becky na rin mismo ang gumagawa ng paraan para lang umamin sana kay Andre habang may pagkakataon. Ang kaso lang ay, animong ang tadhana at ang pagkakataon na rin mismo ang gumagawa ng paraan upang hindi masunod ang plano niya sa pag-amin sa binata. Nasabi mo na ba sa kanya? Nanlalaki ang mga matang bungad sa kanya ni Denise na sinadya pang takbuhin ang distansya nilang dalawa para lang salubungin siya. Sinabi mo na ba, Becky? Hindi pa, Denise. Saan ni Becky dahilan upang mapapikit si Denise sa harap niya? Bakit ganyan ang ayos mo? May problema ba? Curious lang ako, Becky. Kasi, saan niya na animong nagdadalawang isip pa sa kung sasabihin niya nga bang nalaman niya kanina o hindi. Ganito kasi iyan, Becky. Huwag kang magbibigla, ha? Pero kasi, sa Sir Andre kasi. Becky, Denise. Tawag ng isa sa mga janitor na katrabaho nila tulad ni Denise ay tinakbo rin ang distansya nila. Malapad ang ngiti nito nang bumaling sa dalawa. Nabalitaan niyo na ba yung kay Sir Andre? Ikakasal na raw sila ng girlfriend niya. Ha? Nagugulo ang usal ni Becky bago siya bumaling kay Denise na animong tuod na hindi magawang makapagsalita. Muli siyang bumaling sa janitor upang muling magtanong. Anong ikakasal? May girlfriend siya? Nahuli ka na sa balita, Becky. Pero understood naman iyon dahil nasa 10th floor pa ang area mo. Pero, di ba kasama ka ni Sir Andre sa isang opisina? Dapat nga ikaw ang unang nakaalap niyan. Natatawa pa nitong dagdag na hindi niya nagawa pang sundan. Pakiramdam ni Becky ay animong pinagbagsakan siya ng langit at lupa sa nalaman. Nang sandaling magkita sila ni Andre ng gabing iyon, ilang beses niyang sinubukang hulihin si Andre, ngunit sa halip na sagutin siya ay animong iniiba lang nito ang usapan. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Andre kung hindi ang ilihim kay Becky ang lahat. Sinusubukan niya ring umiwas sa dalaga, ngunit kahit na anong gawin niya, ay animong mas lalo lang siyang napapalapit dito, lalo na't magkasama sila sa isang trabaho. Kumain ka na, Becky. Kanina pa kita nakikitang abala dyan. Utos niya bago niya ibinaba ang mga mata niya sa laptop na dala. Dahil sa sama ng loob, walang ibang nagawa si Becky kung hindang magbaba ng tingin. Bago niya hinila palabas ng opisina ni Andre ang balde ng tubig na dala niya. Nang dahil sa naging kilos ni Becky ay animong bahagyapang natigilan si Andre. Ito palang kasing kauna-unahang pagkakataon na hindi siya kinibiw ni Becky. Si isip naman niya ay baka may problema lang o hindi naman kaya ay wala lang sa mood. Sa mga lumipas na araw ay ganon at patuloy pa rin si Becky sa pag-iwas sa kanya. Dito niya na naisipang kausapin si Becky tungkol dito pero wala naman itong ibang sinasagot kung hindi ang wala kapag may mga pagkakataon na nakakausap niya ito ukol sa problema nito. Wala, sir. Pagod lang po siguro. Saan ni Becky bago siya nagmamadaling tumalikod at umalis sa harap ni Andre. Hindi na rin naman ininda ni Andre iyon dahil para sa kanya, wala siyang ibang focus kung hindi si Veron. May mga plano na rin naman siyang umamin ng tunay niyang nararamdaman sa dalaga. Ang kaso lang ay, animong pagkakataon na rin mismong gumagawa ng paraan upang mapaghiwalay sila dahil sa tuwing bumibisita siya at naghahanap ng escort sa bar. Walang ibang sinasagot sa kanya ang mga staff roon kung hindi ang wala si Becky. Walang escort na madalas niyang i-book noon pa man.
Marami akong kilalang mas magagaling at mas maganda kay Veron, Sir Andre. Lahat sila. Halos lahat ng alaga ko. Walang tapon. Kung gusto mo, magbibigay ako ng isang mahabang listahan ng mga babae rito at nang sa ganun ay makapili ka. Kung wala si Veron, hindi na lang. Matigas na saad ni Andre, dahilan upang bahagya pang matahimik si Boyna. Nasaan na ba kasi siya? Nasa bakasyon ba siya ngayon? Nahiyang nagkamot ng ulo si Boyna bago ito nagdesisyong sagutin ang titig ni Andre sa kanya. Gusto niya mang umamin ay hindi niya rin naman magawa, lalo na't may naging usapan sila ni Becky kanina. Kung kapalit nito ay ang pananatili ni Becky sa bar na ito bilang escort. Wala siyang ibang magagawa kung hindi ang magsinungaling para sa dalaga. Sa katunayan po kasi, may iba ng booking si Veron ngayon. So, ang magiging system niyan, sir, magiging abala si Veron mula ngayon. Kailan siya magiging available sa booking niyo? Tanong ni Andre dahilan upang bahagya pang makagat ni Boyna ang labi niya. Maghihintay ako kung kailan siya pwede. Hindi ko po kasi sigurado, sir, kasi maraming may gusto na makasama siya. Hindi rin naman po ako pwedeng mangako ng araw dahil baka anong isipin ni Veron. Sagot na lang ni Boyna. Hindi rin naman nagpumilit pa si Andre dahil para saan pa nga ba? Sa mga sumunod na araw ay may ilang beses pa siyang nagdesisyong bumalik sa club. Pero sa tuwing bumabalik siya roon, walang ibang sinasabi ang mga staff roon kung hindi ang nabook na nga si Veron. May ilang linggo niya nang hindi nakikita ang dalaga at may ilang linggo na rin siyang nagtitiis sa mga saloobin niya sa sarili. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Becky kung hindi ang magpatuloy sa trabaho niya bilang janitress sa kumpanya ni Andre. Dahil nga si Becky ang madalas na naroon sa opisina ni Andre at siya na lang madalas nakikita ng binata, sa kanya nang ni Andre na ibabaling ang atensyon na para kay Veron. Tapos ang sabi ko pa sa kanya, bakit pa kung siya naman yung nangaliwa? Hindi ba? Natatawang kwento ni Denise sa kanya. Walang ibang nagawa si Becky kung hindang nahiyang makinig sa kaibigan niya. May isang linggo niya nang dinadamdam ang lahat, kaya naman hindi na rin naman siya magtataka pa kung sakali mang magkasakit siya dahil sa mga naiisip nitong mga nakaraan tungkol kay Andre. May ilang linggo niya nang hindi nakikita ang binata at aminin niya man o sa hindi ay may iba na siyang nararamdaman sa puso niya. Pakiramdam niya ay animong pinapahirapan niya ang sarili niya sa ginagawa niya ngayon. Hindi niya alam na ganito pala kasakit ang magmahal sa malayo. Becky, ayos ka lang ba? Muling tanong ni Denise nang may hatid niya sa area ang kaibigan. Kanina ko pa napapansin na namumutla ka. May sakit ka ba? Hindi ko alam. Nung nakarang linggo pa ito eh. Baka naman low blood ka na ah. Suspect ni Denise. Magsasalita pa sana si Denise ngunit agad siyang natigilan nang mapansin niya ang biglaang pag-ikot ng mata ni Becky. Ganun na lang ang gulat niya nang bigla na lamang nawala ng malay ang kaibigan, dahilan upang bahagya pa siyang mapasigaw sa gulat, lalo na nang bumagsak sa sahig si Becky. Sakto naman na naroroon si Andre. Kaya naman, siya nang bumuhat kay Becky at agad na itong dinala sa ospital nang hindi man lang ito nag-respond sa lahat ng panggigising nila rito kanina. Ang sabi niya po kasi sa akin, sir, masama lang daw ang pakiramdam niya. Wala naman po siyang nasabi sa akin na may sakit siya eh, maliban lang sa madalas niyang pagkahilo nitong mga nakarang araw. Paliwanag ni Denise ng sandaling pagmasdan nila mula labas ng kwarto si Becky hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay. Okay naman po siya. Nagba-vitamins naman po siya. Okay naman po yung sa nanay niya. Anong nanay niya? Nasa ospital po kasi ang nanay niya at kakatapos lang ng operasyon. Baka nagpapagaling na po. Nakwento niya sa akin na nakakuha na siya ng pera at bayad na rin lahat ng hospital bills nila. Kaya alam kong hindi yun tungkol sa hospital bills ang pinoproblema niya. Saan ni Denise? Nagpatuloy lang si Denise sa pagkukwento ng tungkol sa buhay na meron si Becky sa hospital kasama ng nanay niya. Hindi malaman ni Andre kung bakit pero tila ba may suspetsa siya na baka nga marahil ay si Becky at ang Veron na hinahanap niya ay isa lang. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa konklusyon na iyon. Basta't alam niya lang ay mukhang tama nga siya sa hinala niya. Buntis po si Ma'am Famul Arcano, 2 weeks.
Muling pag-ugong ng boses sa tenga ni Andre sa balita ng doktor sa kanya kanina. Kung tama nga siya sa akala niya na si Becky at si Veron ay isa lang ang ibig sabihin nun. Magkakaanak silang dalawa ni Becky at natitiyak niya sa sarili niyang pananagutin niya ang bata kahit na anong mangyari. Mas lalo lang niyang napatunayan ni isang tao lang ang dalawa, lalo na nang aksidente niyang makita sa legs ni Becky ang birthmark na sinaulo niya at nakita niya sa binti ng babaeng madalas niyang makatalik. Tuwing gabi kaya naman nang sandaling magkamalay si Becky, hindi na rin naman siya nagdalawang isipan na sabihin sa dalagang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat, Veron? Panimula ni Andre. Agad na natigilan si Becky nang marinig ang pangalang sinaad ni Andre. Hindi rin naman siya nagtaka pa nang makita ang malalim na mata ni Andre na nakapukol sa kanya. Doon din napagtanto ni Becky na baka marahil ay alam na ni Andre ang tungkol sa tunay niyang katauhan, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinahigaan niya. Alam ko rin naman kasi na wala nang saysay, sir, kung amin pa ako sa iyo. Saad ni Becky dahilan upang hindi makapaniwalang mapangisi si Andre. Kahit nabuntis ako at nagbungang lahat ng nangyari sa atin, kahit na anong mangyari, huwag mong ihinto yung kasal niyong dalawa ng fiancé mo. Alam mo kasi na hindi ibibigay ng daddy mo ang kumpanya kapag nalaman niyang nakabuntis ka ng ibang babae. So, parang ang sinasabi mo, ituloy ko ang kasal ko sa ibang babae at abandonahin ka. Ganun ba, Becky? Tanong ni Andre na bahagyang ikinababa ng tingin ni Becky. Pananagutan kita, Becky. Hindi ko itutuloy ang kasal sa anak ng makuwang ko kung hindi man ako matanggap ng daddy ko. Wala na akong pakialam doon. Basta't ang importante, pananagutan kita kahit na anong mangyari. Saad pa ni Andre. Gaya nga ng ipinangako ni Andre sa kanya, ilang araw lang pagkatapos siyang mabistong lahat tungkol sa pagbubuntis niya, nagpatawag na siya ng press upang aminin kung ano man ang nangyari. Dahil nga sa kilalang taong pamilya nila, hindi na rin naman nahihirapan pa ang press na tanungin siya ng tanungin tungkol sa nalalapit niyang pagpapakasal sa kaisa-isang anak ng mga kuwangko. Sa gilid niya ay naroroon ang babae at nag-aabang na rin sa pag-amin niya sa harap ng publiko. Sa kabilang banda, wala namang ibang iniisip si Andre noong mga oras na iyon kung hindi ang pag-amin niya sa lahat. At nang sandaling makahanap ng tiyempo. As you know, Lara and I were due to be married next month. Nalulungkot akong ibalita na hindi na matutuloy ang kasal naming dalawa ni Lara. Ano? Gulat na saad ng dalaga sa gilid niya na hindi man lang binalingan ni Andre. Lahat halos ng tao sa press conference na iyon ay napaangal. Ang ilan sa kanila ay animong nabigla at ang iba naman ay animong nadismaya. Nang dahil sa sinabi ni Andre ay mabilis na napaangat sa kinaupuan niyang daddy niya na animong gulat na rin sa mga nangyayari. What the fuck are you talking about, Andre? Sigaw ng daddy niya na umugong sa kabuuan ng conference room. Are you out of your fucking mind? Kung ay sinasabi mo ay yung pagiging tuta ko para lang mapaboran ka sa lahat. Oo, wala na nga ako sa katinuan. Sagot ni Andre sa tatay niya, kasabay ng pag-click ng shutter ng mga kamera na nakapaligid sa kanila. Buong buhay ko, wala akong ibang ginawa kung hindi ang sumunod sa'yo. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang paboran ka sa lahat ng gusto mo, ang maging tuta mo. Ngayon, hayaan mo naman akong piliin kung ano talagang gusto ko. At ang gusto ko, hindi matuloy ang kasal naming dalawa ni Lara. Why, Andre? May kasunduan tayong dalawa. Niiyak na saad ni Lara sa gilid niya. Sa halip na bumaling sa kanya ay nagdesisyon na lang si Andre na bumaling sa media at doon harap-harapang aminin sa kanila ang lahat. Hindi ko itutuloy ang arrangement na iyon dahil may mahal akong iba at magiging isa na akong ganap na ama. Pag-amin ni Andre bago siya yumuko at umalis sa lugar na iyon. Maging sa labas ay rinig niya ang paggagimbal ng mga taong naroroon. Hindi na rin naman nagdalawang isip pa si Andre na bumalik sa ospital upang bisitahin si Becky pagkatapos ng ganap na iyon sa kumpanya. Alam niyang mawawala sa kanyang lahat dahil sa ginawa niya, ngunit hindi na iyon ang importante para sa kanya ngayon. Dahil ang importante na lang para sa kanya ngayon ay yung sa kanila ni Becky
at kung ano pa ang para sa magiging anak nila. Narinig at nasubaybayan ko ang lahat, Andre. You should. Saad ni Andre bago niya kinuwang kamay ni Becky na hindi naman iniwasan ng dalaga. Magmula sa araw na ito, masusubaybayan mo na rin ang lahat ng mangyayari sa buhay ko. Pakakasalan kita, Becky. Magpapakatatay ako sa magiging anak nating dalawa. Ipinapangako ko iyan. Ani Andre bago niya hinila si Becky at ginawaran ng isang mahigpit na yakap at halik na ikinangiti na lang ni Becky. Tulad ng pangako ni Andre kay Becky, ginawa niyang lahat ng makakaya niya para lang sa mag-ina niya. Nang sandaling makarecover ang nanay ni Becky mula sa sakit at nang sandaling makalaya naman ang tatay niya mula sa kulungan, doon na sila nagpasyang bumalik sa probinsya kasama si Andre at ang magiging anak nila. Nawala man kay Andre ang lahat dahil sa nangyari. Hindi niya naman pinagsisihan ang lahat ng iyon dahil para sa kanya, wala nang mas importante para sa kanya kung hindi ang makasama ang babaeng mahal niya at gampanan ang responsibilidad niya bilang ama sa magiging anak nila. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.